Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Bag-ong adlaw, bag-o og labas ka mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas ka mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News the Public Affairs Department mo'y paspas ka buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita. Pamuna ug paminawa ang Pamukaw Balita. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa tulumanan ng Pamukaw Balita. Adlaw karon nga Sabado, Pitsa 29, buwan sa Nobyembre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio. Ayong buntag tanan, labi na ito nga mga inahan diha. Mga inahan, mga amahan. Ingon man, mga anak nga nagmata na karong buntaga, mga kapuso. Aron sa pagpanikay-sikay na itong adlaw karon nga Sabado. Kumusta kamong tanan diha mga kapuso? Sa mga inahan diha nga nagmata na aron sa pag-andam sa pamahaw sa tibok pamilya. Good morning diha kaninyo mga nanay. Sa tuaga mga tatay, mga amahan, mga padre di pamilya. Oy, mata na. Aros pagpangandam, alang na sa inyuhang pagpanarbaho karong buntaga. Good morning diya kaninyo mga tatay. Super Radio. Ya katong mga inatay doon. Ina og tatay. Ina og tatay, gumikan kay mga single mom o single dad. Ay, good morning ninyo ha. Ato na lang i-acknowledge mga kapuso gumikan kay despite sa kalisod kasi sila rin atiman o gapadako sa ilahang mga anak. Apadakaya nila. Sabi na katong mga nakapahuman yung pa-eskwela sila mga anak, mga kapuso. Maisip na nato nga dalaygon. Dalaygon mga kapuso nga mga lihok gipakita sa ato ang mga nanay o mga tatay, mga single parents diha, mga suking ting paminaw. Good morning sa ato apod nga mga good morning sa ato mga jeepney drivers, habalabal driver, mga tricycle driver, mga bus driver karon. Nagkakuan na, nagbahas-bahas na des kadalanan mga kapuso. Mayong buntag ninyo. Samtang nagpamati din nga itong istasyon na bikan kay sayo kayo na masada aron nga maka-kwarta in town, no? Makakuan nito silang panginabuhi. May buntag ninyo ha, saludo mi kaninyo kanunay mga suking ting paminaw. Itong mga driver diya sa itong kadalanan. Anya, hinahinay lang sa kanunay sa inyohang pagpadagan sa inyohang mga kimaniho nga mga sakyanan. Kay parang igabot na to sa to ang destination luwas ta. Kada makauli pa ta mo na importante kayong mga suking tigpaminaw. Mayong buntag sa to ang mga labasera, mga vendors gikan sa Carbon Public Market. Ingon man sa Tabon Public Market o sa to apod gaubad nga mga nabinaw karon sa tag sa mga radio sets sa to ang dakbayan sa Sugbo. May buntag diya kaninyo mga kapuso. Sa to mga kapuso gikan sa ato mga kasikbit nga mga syudad dito sa Pulapo, Talisay ug Mandaue. Good morning diya kaninyo mga kapuso. Ingon man sa magdapit sa tuag lalawigan sa Sugbo o sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan gikan dito sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, sa Leyte. Good morning!
Og sa tuwa pag-ubang dapit sa Kabisayan, Mindanao, Loko, Pilipinas, ug tibuok kalibutan nga nagtan-og nabati pinagis nga Facebook live streaming. I-search lang ninyo ha. Ang all capital letters DY Super Radio GMA. Inyo na makitang mabati live. Ang ato ang tulamanan karong buntaga mga kapuso. Onya timaning nga 999 kilohertz lang ta. Tatandayal sa mga radyo, mga suking tigpaminaw. 999 kilohertz mga kapuso. On sa may mga dagkong balitang magkapamukaw kanato karong buntaga mga suking tigpaminaw. Ang Department of Transportation mga suking tigpaminaw nipahibaw na ya dili natugutan nga musubay ang tanan nga mga kining mga e-trike, mga e-bikes. Then atong tan mga kapuso nga kining maong mga matang sa transportasyon. Musubay sa tanan nga mga nag-unang karsada tibuok nasod sugod karong Disyembre 1. Super Radio. Ini para nako may nindot nga lakang kanabit ang pagban gyud ining mga e-trike o mga e-bike nga nasa to ang mga national highway ingon man sa atong mga nag-unang karsada. Unas tanan kini mga e-bike o e-trikes hastang hinaya mudagan. Super Radio. Askang hinaya gyud mga suking tigpaminaw ikaw magsunod nga nagsakyanan ka, magsunod ka ining maong mga e-trike o e-bikes, malate guro ka sa trabaho. Malate ka sa mong destinasyon mga kapuso. Ikaduha, kining maong mga matang sa mga sakyanan, kaning mga e-trikes o e-bikes. In town, ang mga nag-drive in, wa taon ni mga lisensya. Yatong tugtan diha nga mudagan o magpa-operate diha sa tuang mga nag-unang karsada. Uy, parting lisuda. Tungod kay kining mga tawhana, mga Y seminar ning mga tawhana. Sa tinuod lang. Ha? Magpatuyang lagliko, magpatuyang lag-U-turn mga kapuso. Magpatuyang lag-U-turn. Aha, kabito ning mga tawhana, basta kay makapambor sila U-turn, hala, U-turn sila. Why konsiderasyon na kining maong mga nag-drive in mga e-trike o e-bikes? Manako yun ko nga did-an yun ni kining mga matang mga kapuso sa mga sakyanan kining mga e-trikes ug e-bikes nga makadagan makasubay diha sa tuang mga kadalanan na labi na sa tuang mga nag-unang kadalanan sa mga highways, whether it is for public purposes or kining private use, dili mahimo ato nang tungtan diha mga kapuso nga makabiyahe diha sa itong mga nag-unang karsada kining mga batang sasakyanan. Ha? Mo lagi na. Wa maguntay kuan good, wala paguntay policy labot ini mga e-trikes ug e-bikes. Wa pa din nato klaro pag-regulate sa tinuod lang. At tanawa na nagpatuyang lang mga kapusong padaghan nag-operate diha sa atong mga kadalanan kini mga e-bikes ug e-trikes. Napay makadrive mga kapuso nga mga minor de edad. Ang mga minor de edad mo apil og drive mamasahero diha sa kadalanan gamit ani mga e-trikes ug e-bikes mga kapuso. Ya mo sakay ta ana. Uban gamiton man sa kinibitawong pagpamasahero. Yawa na kuan wa in taon na kinini ang insurance. Delikado kayo mga kapuso. Doon ay mahitabo na to simbako. Asa man ta paingon? Dili na makatabang ni mos paggasto ka ng driver ang mga e-bike o e-trikes. Tungod kay wa mas la insurance mga suking tigpaminaw. Kining kamanduan mga kapuso subay na sa kiluwatan pod nga kinini ang kamanduan ni Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Licanilao. Kini atol sa deliberasyon mga kapuso sa Senado alang sa 2026 budget sa Department of Transportation o DOTR niadtong Nobyembre 27.
nga nag-andam sa ahensya sa pagsugod sa operasyon against sa mga e-bike ug e-trikes nga mo gamit sa mga pampubliko nga mga karsada. Ako nagpasalamat ko nga finally doon na naging mga opisyal gani tutok o nighatag og pagtagad labot ining operasyon sa mga e-bike ug e-trikes dias kadalanan nato mga suking tigpaminaw. Ako pasalamat ko ana. Ikaron pa na ni-attempt bitaw mga kapuso ang Mandawi pagban ana mga suking tigpaminaw ngadto sa mga national highway. Ambot lang tungod siguro kay mga botante po na nato diha mga suking tigpaminaw. Wa man tay national policy nga mahimong tamdanan mga kapuso sa itong mga LGUs labi na sa mga traffic head nato nga nagduma diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokal na kagamhanan. O tong wa man dayon. Yes, Mandawi. Ako nalipay biya ako atong maong lakang. Wa man dayon. Mga suking tigpaminaw gumikan kay ngano man. Nagkuan man ang katong mga e-trikes ug e-bikes nga mga kinini ang operator nagpalaban magpolitiko. Nya butante man na. Ana nga i-consider lang po na sa uban nga mga politiko kay basig mawad-an sa buto panahon unya sa eleksyon. Anay nakapait diha kung ato ang una-unaon mga kapuso ang atong political nga interest, atong personal nga interest instead sa kaayuhan nga sa to ang mga komunidad diha sa to mga tagsa-tagsa ka mga lokal nga mga kagamhanan. Tungod kay ikaw politiko ka, ikaw may mayor diha. Onya kanang imong head sa traffic, under mo na nimo. Na kung di ka ganahan ma-convincer ka sa mga operator og kuan, operator mga kapuso sa mga e-trike ug e-bikes ug mahadlok pud ka mawad ng kagbuto sunod eleksyon, natural kanang maong palisiya nga inyong gipatuman sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lokal nga kinini ang traffic head, maway bili gina ang mga suking tigpaminaw. Angay gyud unta nga unas tanan i-regulate na labi na ang pagbaligya ana mga suking tigpaminaw. Ingon man ang paggamit ana gyud mismo tungod kay mao lagi na unas tanan lagi wa nay mga lisensyang mga naggamit ana mga kapuso. Way mga lisensya patawyang padagan dias kadalanan mga kapuso. Ako makasabot ko sa uban kay makatabang man sa uban kay labi na katong mga dunay mga estudyante ihatod nila sa eskwelahan. Kanang gigamit na mga kapuso bitaw isip negosyo, gigamit na isip na di pasiruan. Kana oy delikado na kay na. Onya tungod kay gigamit na isip di pasiruan, i-commercialize og maayo mga kapuso mo nang uban daghan kay mamalit daghan nga unit ana aron nga pa-drive nila aron himuon nilang negosyo aron sila makakwarta. Hopefully nga kining maong step, maong move, maong lakang gikan sa tong DOTR, ako malaumon ko nga kining mulungtad ba. Kanya doon naging masampulan mga kapuso. Dito sa Mandawi, doon na tatay mga gipangdakop. Agi pauli tungod kay tungod lagi anang niduol og mga politiko. Yung mga politiko nga mao gina gustos politiko nga mahadlok na sa mawad-an mga kapuso mga buto panahon sa election mo na nga unsay yango-ngo diya sa ilahang mga tao bisan og bati mga kapuso dili maayo ang ilahang yango-ngo basta kay makapabor lang sila panahon sa eleksyon amo tuman ra gyud pud na sila. At ang oras mga kapuso alas 5:18 na. Samtang sa pikas bahin mga suking tigpaminaw. Ay kagahapon niluwat na tong desisyon ang ato ang ICI. ICI naman, ICC. International Criminal Court mga suking tigpaminaw. Unya sa ilang desisyon, ilang gidinay ang interim release. Ang interim release mga kapuso alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daghan biyang nagpaabot atong maong desisyon, no? Labi na sa mga supporters mga kapuso sa ato ang kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte.
However, ato na lang dawaton gumikan kay sa desisyon mga kapuso gikan sa atoang International Criminal Court ipabilin mas prisuhan dito sa Netherlands ang atoang kanhi presidente. Anya ang interim release mga kapuso, wa man ta magpasabot ba nga kaning kuan dili nasad-an na to ang presidente or kuan na dismiss niyang kaso. Ang interim release tinguha lang adto mga kapuso nga dili siya ibutang sa prisuhan. Tagaan siya gigayon mga kapuso nga kinini ang kuan ba siya butang ba siya lain nga nasod mga suking tigpaminaw dili lang adto sa prisuhan aron pod taon nga i-consider ang unas tanan ang kahimsog sa panglawas sa tuang kanhi presidente nga 80 anyos na yung taon mga kapuso o niya pulti na taong luyaha mas may man to nga iyang environment mga kapuso bitaw nga ayang pamilya ana ba total kung ipatawag unta siya mga kapuso sa tuang kinini ang International Criminal Court pwede man tungod kay lagi na wa na magpasabot mga kapuso nga kinini ang unta kinini ang kuan ba na dismiss niyang kaso o na magpasabot ana ang kanang interim release kay kana lang mga kapuso ihatagan lang siyang konsiderasyon gumikan sa iyang katiguang o niya luya na ang ato ang kanhi presidente pero saon taman doon na may proseso bahin ini wa pa lang nigi pa kuan unta wa lang ta nigi pa dakop o gi hato dito sa to ang gobyerno ngadto sa ICC wa ta ni problema wala na tang magdungog o kini padayon nga dunggon diha ba dito sa ICC ang iyang kaso wa na problema okay ra man na doon ay mga kalihokan nga gipahigayon kagahapon doon ay mga vigil doon ay mga misa isip pahinungod ngadto sa to ang kanhi presidente gipahigayon kagahapon mga kapuso nya ilang giampo nga unta kuan na tungtan ang interim release pero despite ana mga suking tigpaminaw saon taman saon taman na nga mao naman ay desisyon sa ICC ato lang nang sa dawaton sa pagkakaroon mga kapuso. Super Radio. Oras alas 5:22 na samtang sa pikas bahin mga suking tigpaminaw dahil laing salida laing salida kay giuli mga kapuso ni kanhi DPWH District Engineer Henry Alcantara ang mukabat mga kapuso sa 110 billion pesos nga kwarta gadto sa gobyerno kagahapong adlaw mga kapuso. Nindot kayo ipakita dito mga suking tingpaminaw ang kwarta puting daghanaw 110 million gud. Ibutan dito sa lamisa mga kapuso gipile gipatong-patong. Niduta mo di kwartaha mo na kwarta. Super Radio. Ita dire atong mapatong-patong dire sensiyo ra gyud taon. Super Radio. Kailangan dito tag sa kalibo minilyon binandol. Ayahaya ni mga tawhanan. Super Radio. Patod pa ni Justice Acting Secretary Frederick Vida. Kining maong 110 million pesos ang kinatibuk ang kantidad nga gi-turn over ni Alcantara ngadto sa DOJ. Kining maong binultong nga kwarta gidan ni Alcantara kay matod pa gikan sa iyang mga nakuhang anomalya o gikan sa mga anomaluso nga flood control project sa gobyerno mga kickback. Super Radio. Tuta nasayop gurtas tong profession doon. Kasi kuanta no nag DPWH engineer unta ta kay doon na tay mga kickback. Pero kining mga ingon-ini nga lakang doon kining mga ingon-ini nga mga kuan bitaw pagpangurakot bitaw murag imong gisunog na imong kaugalingon bitaw nga kining imuhang kuan ba imuhang kalag imo nagisunog daan diri pa lang daan sa kalibutan. How much more igabot nimo dito sa impyerno? Kaya man gini siguro sila mabutang sa langit siguro kung simbakog mamatay ni sila ba? Di po siguro ni sila malangit Kada kong kantidad ang ilang gikaw-kaw gikan sa mga proyektong ilang gibinuangan. Mga ghost project, mga anomalya, substandard, mga proyekto, mga kapuso, gikan sa flood control project sa gobyerno, tiaw mo na.
anya dito, picture na yun doon. Ninduta tanaw na picture ka dito, daghang kayong kwarta. Masuya po gawin. O sige lang, kanang atong kasuya, ato lang ng kuanan. At bangan lang ta nagpagpaningkamot kinabuhi. Bahala na oy. Kinibitaw ng pagkakaon na tag katulos sa kaadlaw mga suking tig paminaw. Diya makahatag taon sa gikinahanglan sa tong pamilya. Kana, importante kay na. Ilan ta mangandoy og dako-dako pa na mga suking tig paminaw tungod kay sa pagkakaroon, mangyud ta. Mangyud. Ana lang sa. Ala. Ato lang sa nang dawatong kamatuoran nga doon ay dato, doon na po yung mga pobre. Sama na to doon, nga mga pobre la. Ay, ikaw doon, dato man ka. Ay, kay bawa man kung dato ka. Ay, di lang ko magsaba kay at niya ka dito sa gawas. Alas 5:26 na good morning. May buntag dahil nga to sa tuag mga kapuso nga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Good morning ato kang Sergio Obaob Junior. Good morning. Morning na Cebu. Good morning sab. Gato kan fan sila na Varete Dibdibinig. Good morning ma'am. Good morning diha ninyong tanan. Good morning. Asa naman ning uban Mukuan man, mulayat man mga kapuso. Good morning. Gato kang Christina Rama. Good morning Super Fudge. Kikas Alegria. Shout out ko ni Michael Rama. Ninyo Mabini. Ingon man ni iyang asawa nga si Nadias Bunbun. Okay, salamat kaya Cebu City. Salamat anya Elizabeth Berdos Gabini. Good morning Super Fudge. Salamat kayo mga kapuso. May buntag po nga kang Willie Dikdikan, Marlo Bilagwas. Onya ni Willie, mananabasa namin. Onya, o sa pamaning uban. Mga kapuso, salamat kay sa inyo mga comments sa iyo nga pagtanaw ato ang tulumanon karong buntaga. Good morning gato kang Piriyong. Mayong buntag ninyong hurot. Oy, hurot. Hurota. Atong oras mga kapuso, alas 5:26 na samtang sa pikas bahin mga suking ating paminaw. Ito sa Lapu-Lapu, doon na ito'y usaban ni tulo ka buka mga batanon mga kapusong kalit raman gipangdunggab. Kalit gipangdunggab mga kapuso. Bitaw gikan sa usa ka lalaki, katong lalaki nga suspect ining maong pagpanunggab. Nag-inom dito, nag-inusara nga nag-inom kilid sa karsada. Ya kining tulo ka mga minor de edad mga kapuso. Matod pa mga suking tigpaminaw nga kuan lang tani sila. Murag mamasura na ba tato sila? Onya pag-agi nila dito sa dapit mga suking tigpaminaw di nahitabong insidente dito sa barangay Pusok or Paho ba itong nahitabong. Pag-agi nila dito mga kapuso, kalit lang silang gidunggab ining tawhana. Unsa po ning tawhana in town? Unsa may sul sa utok ini? Nga kalit mo lang pagpanunggab mga suking tigpaminaw. Nag-inom na siya, nag-inusara. Pagkahuman na iniagi nga mga batanon, iyang gisita, iyang gipangdunggab. Naunsa kung tao ni siya. Oy, lagi problema ini, dili ka kumpiyansahan na ba? Makakuan lang ta ba? Karon no, makaingon ta ba nga si Digong tuwa mga kapuso bitaw sa ato ang ICC na detain mga suking tigpaminaw pero di mo malikayan nga muhandom kas panahon sa dihang siya pa'y nangulo mga kapuso. Siya pa'y nangulo sa tong nasod nga Pilipinas wherein ang ato ang kadalanan luwas kay nga ato ang agian. Bisag unsang orasa. Mga kapuso. Muagi ka, mulakaw-lakaw kas kadalanan mga suking tigpaminaw makaingon ka nga luwas ka. Pero karon ambot lang. Isiag maayo ning mga badlungon sa katilingban. Isiag maayo kining mga kriminal, mga suking tigpaminaw. Unsa ka ni? Pero ana lang dili lang malikayan. Kita ba? Usahay magpasalamat ta ba? Magpasalamat ta during those time. Panahon mga kapuso sa paglingkod sa tuang kanhi presidente nga si Duterte. Naglingkod pa siya tungod kay nakita nato nga luwas ta mga suking tigpaminaw. Itandi kini karon nga
Lakaw-lakaw lang karon, dunay mo kalit lang nimo dito, trepan lang ka. Hilabtan ka mga kapuso, kay mahimo. Ita bitaw. Oras alas 5:29 na. O taga oras ng panahon mga kapuso at ang inalan niya tumusunod gato naman ang Morning na Cebu. Kita rin yapay mag-uman-uman. Temporaryo na kong manamilit. Ako sa Perfect Anthony Insa mga kapuso. Dagang salamat kaninyong tanan. Mayong buntag dapat totoo. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Good morning! Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta ga mayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon. Good morning! Morning na Cebu! Ako niyong kapuso. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ako'y mahatod. So lahang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado. Petsa 29 buwan sa Nobyembre tiga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon? Ang DYWS sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyo nga mga radyo. Morning na Cebu! Ang karon sa itong mga headlines. Dini sa ato tulo ka mga minor de edad sa Lapu-Lapu City gipangdunggab sa wala pa mailhi nga suspetsado. Morning na Cebu! Samtang driver sa wing van gagitangtang sa trabaho o man gigamit nini ang van para makaluwas og mga tao ato sa grabing pagbaha sa Liloan. Dihang niigo ang bagyong Tino gipasidunggan sa Dole 7. Morning na Cebu! Samtang duha ka mga yaya sa nalumos nga bata dito sa Talisay City gubuhian gikan sa prisuhan. Morning na Cebu! Balita gikan sa kauluhan apilar nga interim release o temporaryo nga kagawasan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gibasura sa International Criminal Court. Pamilyang Duterte gidawat ang maong desisyon. Morning na Cebu! Samtang kanhi DPWH engineer Henry Alcantara giuli ang 110 milyones ka pesos nga kantidad sa kwarta ngadto sa gobyerno. Morning na Cebu! Pagkatungulhang tudling sa itong mga balita, detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso, alas 5:42 na. Ako gihapon si Superfast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato sa mapamatinong nga rason gipangdunggab ang tulo ka mga minor de edad didto sa syudad sa Lapu-Lapu sa wala mailhing nga suspetsado. Pasado alauna sa kadlaon, kagahapon nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital ang tulo ka mga batan-ong lalaki nga pulos adunay mga samad dinunggaban. Ang 18 anyos gikataho nga adunay dakong samad dinunggaban saya buko-buko, samtang ang 15 anyos niyang kauban adunay samad sa suwang.
og samad sa kilid usab ang nahaguman sa 17 anyos. Nasayran nga nakagawas na sila sa ospital kagahapon sa buntag apan ang 18 anyos nga biktima nagluya gihapon og maglisod pa pag-istorya. Batod sa iyang iyaan og igagaw nilakaw kini kagabi kay mamasura uban sa iyang tulo ka mga higala og nakabalita na lang nga sila nga nadunggaban na kini. Wala mo po nga na siya kontra. Nag-drive sa bike. Oh, hubog daw. Ingon sila, ingon nila nga, hubog. Gihagit sila bagi kabuangan. Nga, mga pila rin ko edad ani, yakato, idara na daw. Ang tipix pamahayag sa iyaan o gigagaw sa biktima. Matod sa inahan, wala na sila makahunahuna pagpablatter sa nahitabo gantos kapulisan kaya napuliki silang pagpangita og ibayad sa ospital. Ayon na lang kay dunay nurse nga naluoy kanila og nihatag og 1,000 ka pesos. Wala tamo bisag piso in taon nga para makagawas mi. Ninaluoy na ko. Kaan ko para makagawas mi. Kaya na naman malasakit nga dili mi kagawas. Kaya di mo naman obligasyon nga. Mukha mo na kay dinugaban mo na ang pasimong bata. Aga tipix pamahayag sa inahan sa bata. So wala pa man discharge sa ospital, siguro sa inahan gikan sa doktor nga naa na sa luwas nga kahimtang ang iyang anak. Ipapirma usab siya og release and assumption of loss. Diin napatik ang kakuwang ang ilahang kwarta nga og moadto na lang sila sa mga City Health Office. Ang iyang 15 anyos nga igagaw kinsa adunay samad sa suwang. Naingon nga samtang naglakaw sila sa sulunod nga bahin sa Mahayahay Suong pasado alas 12 sa tungang gabi. Kalit lang sila nga gisita sa wala pa mailhing nga lalaki o naginusara kini nga nag-inom samtang naglingkod nga nakapark sa tricycle. Imumin niya, ingon siya na, ang sa'y problema daw na mo, anong nihunong mi? Wala, kami nihunong, ramato, anong gan. Ako, tugituok ko niya una niya. Tuok, gisukmag sa akong barkada. Sukmag nila, gisukmag sa barkada. Tapos lang ba, ni bulhot o kutsilyo. Ang tipix pamahayag sa 15 anyos nga biktima. Usa sa ilang mga higala ni distansya busa. Silang tulo lang ang nadunggaban. Human sa nahitabo, nanagan sila palayo og nanakay og jeep og nagpatabang sa kawani sa barangay hall. Dito sa Mactan, diin maunay nidaan nila nga sa ospital. Matod sa mga biktima, wala sila magkaila sa sospek. Busa, dili usab sila makatumbok sa hinungdan sa pagpanunggab. Ang Lapu-Lapu City Police Office silang bahin padayon pa nga misubay sa dapit nga nahitabuan aron masuta kung may mga CCTV bang makatabang pag ila ngadto sa sospek. Wala gyud na report ani sa police station ma'am mo na nga sa pagkaibaw na mo ani base sa social media nga post ma'am amo dayon ning gipalo up dito sa nahingtungdang barangay. Ang tipix pamahayag ni Police Captain Edsel Peticio, ang chief sa Lapu-Lapu City Police Office Public Information Office. Morning na Cebu! Alas 5:46 na. Samtang pasidunggan sa Department of Labor and Employment Condole 7 ang driver sa wing van nga gitangtang siyang trabaho nga gigamit nini ang van aron makaluwas og mga tao atol sa grabe nga pagbaha. Dias barangay Kutkut lungsod sa Liloan dihang niigo ang bagyong Tino. Mato ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Benafe. Gawa siya nakita nga sayop sa gibuhat sa maong nga driver sa wing van. Gidugang nini nga imbis daygon ang gibuhat sa ilang driver, lahi na hinon ang gibuhat sa kompanya. Sa ilang investigasyon na suta nga ang driver gigamit ang wing van para makaluwas. Sa mga individual nga naanod sa grabe nga pagbaha dito sa Kutkut Liloan, nasayran sab nga ang trabahante o ang kompanya nga gitrabahoan nini kay mga taga Leyte. Ang gibuhat karon sa Dole kay ilahan na kining gi-endorso kadto sa Dole Region 8 og nihatag na sila og rekomendasyon og ilahan na sab nga gipahibaw ang Dole National sa nahitabo sa maong trabahante. Matod pa ni Attorney Benafe nga ang gibuhat sa wing van driver ang iyang pasidunggan hinungdan nga karong anibersaryo sa Dole dito sa karong umaabot Disyembre 8. Ila kining hatagan og award. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso.
Samtang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang ipasaka batok sa duha ka mga mag-agaw nga yaya human nga ang ilang gibantayan nga mga bata na lumus patay dito sa usa ka subdivision sa barangay Puok sa siyudad sa Talisay. Si alias Ismael, 4 anyos ang namatay human nga kini matagak sa swimming pool sa ilang subdivision. Nakaingon o gikaingon nga ang duha ka mga yaya nga sila alias Jillian ug alias Mariel pareho nga nakatug samtang nagbantay sa bata. Ang biktima ni gawa sa panimay og nilahos ngadto sa swimming pool. Why bisan usa kahamtong nga nakakita sa panghitabo sa bata hinungdan nga bisan pa o gida kinis tambalanan nakabsan gyud kining kinabuhi. Ang kapulisan sa Talisay ni tataw nga ilahang gibuhian ang duha ka mga yaya tungod kay ipaagi lang sa regular filing ang kaso. Naibawaan nga daghan pa nga mga dokumento ang ilang giandam aron formal na nila nga mapasaka ang kaso batok sa duha ka mga yaya. Morning na Cebu! Alas 5:49 na. Samtang kapin sa 4,000 ka mga senior citizens o persons with disability kon PWD ang nakadawat og year-end cash assistance diya sa Islas Olango sa siyudad sa Lapu-Lapu kagahapon adlaw. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni apod-apod sa year-end cash assistance sa nagkadaiya nga mga barangay gyms sa Isla sa Olango og tulo ka mga islets ni ini kagahapon. 3,272 ka mga senior citizens ang nakadawat og tag 1,000 o 4,000 ka pesos. Samtang 737 ka mga PWDs ang nakadawat og tag 3,000 ka pesos sa tanan nga 11 ka mga barangay sa naasoy nga isla. Sa mga benepisyaryo nga bedridden o dili personal nga makatambong tungod kay doon na kini mga disabilities o guban pang mga sirkumstansya o bisita ang personnel sa balay nini aron masiguro nga cash assistance mahatod nga doon kanila. Nasayran nga karong adlaw o gong mga adlaw ipahigayon sab ang pagapod-apod nga sa mga senior citizen o PWDs sa Mainland sa Lapu-Lapu. Morning na Cebu! Alas 5:50 na mga kapuso. Samtang may bisita si Dr. Filomena Dayagbel, Regional Director sa Commission on Higher Education Kunchan 7, ngatos buhatan ni Mayor Tadeo Junqueo kagahapon aron hisgutan ang dugang kalambuan sa Mandawi City College. Kauban ni Dr. Dayagbel ang mga opisyal gikan sa CHED Regional Office 7 o ang mga kadagkuan gikan sa Mandawi City College nagipanguluhan ni College President Dr. Joey Rivamonte. Usa sa mga tumong sa panagkita, mga pagpalapad sa kapasidad sa MCC o pagkompleto sa mga requirements aron kini mahimong institutionally recognized nga National College o National Office. Gitarget sa MCC nga masumiter ang kompletong papeles sa Enero sunod tuig aron pasugdan dayon ang proseso. Bisaysay si Mayor Junqueo sa panginahanglan sa kolehiyo og suporta aron matuman ang requirements alang sa kayuhan sa mga estudyante o mga magtutudlo sa MCC. Ipasabot nini nga ang pagpalambo sa tunghaan usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon. May padayag usab si Dr. Dayagbel sa iyang suporta sa pagtabang sa mga lokal nga kolehiyo o sa tumong sa dakbayan sa paghatag og quality education. Mapasalamatan si Mayor Junque sa suporta sa CHED 7 o naglaom nga pinaagis maong kolaborasyon. Mas dali nga makabot sa MCC ang gitinguha nga institutional recognition. Morning na Cebu! Atong oras mga kapuso alas 5:52 na. Super Radio Report. Sa tungo ng Super Radio Report mga kapuso, tulo ang nasikop sa drug operation dito sa Dakbayan sa Mandawi. Atong paminahan kompletong detalles maong balita pinaagi ni Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. Pasok.
Tulo ka mga tao ang naresto sa kapulisan subang Duco Police Station sa Dakbayan sa Mandaue sa gihimo nila nga drug operation diya sa may dalan lugar ta sa baong barangay. Ang tulo ka mga tao nga pulos gikan diya sa syudad sa Sugbo nakuhaan og mga gagmay nga putos sa gituang Cebu nga mo balor og tag 500 pesos matag usa. Ang mga suspetsado kasamtangan nga gitanggong diya sa subang Duco Police Station nagkitagda nga patsakaan sa kaso nga paghupot og illegal nga drogas. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu! Daghang salamat Super Norman Mendoza sa mga report samtang sa pikas bahin mga kapuso. Sektor sa edukasyon nakakuha og 1.038 trillion pesos alang sa tuig 2026. Super Junkie Bote sa DYWS Super Radio. Yes, Super John Kim, pasok! Nalipay si Senator Bam Aquino nga 1.038 trillion pesos na ang alokasyon para sa sektor sa edukasyon diin iya kining gihulagway nga maoy pinakadako nga budget sukad-sukad diha sa baong sektor. Gihimugatan ni Senator Bam Aquino nga ang malampuson nga pagtarong kung asa paingon ang budget sa nasod magpakita lang kini nga giprioridad ang kaugmaon sa mga bata imbis na ibutang ang pondo sa mga questionable nga mga programa o proyekto sa gobyerno sama na mga flood control projects. Gikan sa 13.2 billion pesos nahimo ng 65 billion pesos ang budget para sa mga classrooms. Para sa mga school feeding program, gikan sa 11.7 billion pesos nahimo na kining 28.6 billion pesos para mabatukan ang malnutrisyon sa mga bata. Ug ang budget para sa 5.7 million ka mga estudyante nga libre sa ilahang pagskwela sa college. Gawas sa libreng pagskwela sa college, gisiguro sab nga ang 2026 nga budget for education adunay tabang nga makuha ang mga estudyante nga naglisod sa kinabuhi katong mga estudyante nga hapit na muundang sa pagskwela ug tabang ngadto sa mga student nurse para sa ilahang related learning experience nga mga bayronuna. Ang 65 billion pesos nga budget para sa pagtukod og mga classrooms gamiton usab kini isip tubag sa 165,000 ka mga kakuwang or kuwang nga mga classrooms dinhi sa Pilipinas nga matud pang Senator Bam Aquino posibleng moabot sa 200,000 kung galing dili tagaan og igong pagtagada. Ang nahisgutang budget makaimplementar kini sa Classroom Building Acceleration Program nga giduso ni Senator Bam Aquino diin ang DepEd ug ang local government unit ingon man ang mga civil society ang magtinabangay nga matukod ang classroom para mapaspasan ang pagtukod sa mga classrooms. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu! Sakit. Morning na Cebu! Super Radio National News. Alas 5:57 na mga balita gikan sa kauluhan pabilin nga atos presyohan sa The Hague sa the Netherlands si kanhi Presidente Rodrigo Duterte human nga gibasura sa International Criminal Court kun ICC Appeals Chamber. Kagahapon ang apilar alang sa iyang interim release. Sa pagbasa sa mga desisyon, mata ni Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez nga unanimous ang nahimong desisyon sa mga hukom sa Appeals Chamber nga ibasura ang tanan nga tulo ka mga basihan sa apilar. Wa motambong si Duterte sa pagbasa sa hukom o gimanduan na lang ang iyang abogado nga mo representar kaniya sa maong pagdungog. O na nang gibalibaran sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hangyo ni Duterte alang sa temporaryo nga kagawasan nini human nga matino nga ang panginahanglan nga magpabilin siya sa nga na makadetain. Sa apilar nini gitataw sa kampo ni Duterte nga nasayop ang korte sa paghukom sa kanhi presidente nga naghatag kini og peligro sa pagbalibad sa state guarantee og pagbaliwa sa mga tawhanong konsiderasyon. Ipasakahan kini sa ICC prosecutor og 49 ka mga insidente sa pagpatay og suway nga pagpatay ni atong Mayor Pasia sa Davao City og isip presidente sa Pilipinas sa iyang kampanya batok sa ginadili nga drogas. Samtang matod ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti
Bisan pa man og dili na pwedeng iapilar ang maong desisyon, mamahimog yapong mo sumiter ang kampo ni Duterte og bagong hangyo alang na sa temporaryong kagawasan. Samtang ang usa ka pamahayag matod sa pamilyang Duterte nga gidawat nila ang desisyon gikan sa ICC. Morning na Cebu! Atong oras mga kapuso, alas 5:59 na samtang giuli ni kanhi DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 110 milyones ka pesos nga kwarta sa gobyerno kagahapon adlaw. Matod ni Justice Acting Secretary Frederick Vida, moabot sa 110 million pesos ang kinatibukan nga kantidad nga gi-turnover ni Alcantara ngadto sa Department of Justice. Matod pa nga binulto ang kwarta nga gidani ni Alcantara kay matod pa gikan sa iyang mga gikuha sa malusong nga flood control project sa gobyerno. Kabahin matod pa kini sa giingong gisaad nga restitution nga may kinatibukan nga kantidad nga 300 million pesos. Dugaga pa sa kalihim nga amo nga lakang gihimo ni Alcantara nga naglambigit sa flood control project scandal kay lakip sa mga kondisyon aron mapili kini isip state witness. Apan kitataw nini nga wa magpasabot nga automatic nga mahimong testigo sa estado si Alcantara tungod lang sa pag-uli sa gikawat nga kwarta. Matod ni Acting Secretary Vida nga ipon pa sa bangko ang mga kwarta aron masiguro ang kinatibuk-an nga gidaghanon nini. Ingon man ang pag-beripikar kung tinuod ba kini nga kwarta kay itugyan na usab sa departamento sa bangko sa Bureau of Treasury ang pagsusi kung fake ang gi-turnover ni Alcantara. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 6:01. Ning tungura itong sutaan na ito ang update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Nagka-standby karon speakers linya at ang weather specialist gikas pagasamagtan. Sir Joseph Merlas, may buntag. Yung buntag super fast ug sa atong mga sukintig paminaw ug na latest food update para karong adlaw Sabado. Atong gi-monitor nga severe tropical storm Koto o mo ni kaning bagyong Silverbena nahimutang diha sa 345 kilometers amin ang kasadpan nga bahin sa may Kalayaan Island, Palawan. Ug kini naman nakadul diha sa may area diha sa Vietnam. Ug ihang trough hinungaw mo'y nakaapekto diha na lang sa Palawan area. Silang bahin kining shearline panagabot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin mo'y nakaapekto sa silangan nga bahin sa Northern Luzon. Ug amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto diha sa nabiling bahin diha sa Northern Luzon area. Ug sa atong monitoring noon wala tay gibantayan nga laing LPA o bagyo nga posibleng makaapekto sa atoang nasud. Musud sa 24 oras o karong weekend ang tibuok Kabisayaan lakip ng probinsya sa Subo makasinati ning generally fair weather condition adunay kasarangan ug gayon init nga tempo sa panahon gawas lamang aning mga patak-patak ng mga pagulan mga pagpanugdog kilat nga sagad masinati sa hapon o sa gabi ingon man sa iyo sa buntag susamang nasinati ang ubang bahin diri sa Central Visayas karong buntaga dala ni sa localized thunderstorms. Para sa kimtang sa atong hangin ug kadagatan ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa amin silangan ito na sa silangan o gatong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibot ng dagat monas ni sa alas 11:26 sa buntag nga nagimabon nga 0.3 meters ug mo taob sa alas 6:54 nya gabi nga nagilawmon nga 0.9 meters. Ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius matong nga adlaw musubang ni sa alas 6 untop sa buntag. Ug matong latest yan diri sa buhatan sa Pagasamagtan Visayas de Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Zwoele zomerhits. Klopvaste actua. De lucht. Mga kapuso, 26 kaadlaw na lang sa dili pangadlaw sa Pasko. Oh, andaman na inyong mga regalo. Diha mo dawat baya ko.
Ay buntag ato kang Virginia Pugoy ingon man ni Eugenio Boy Tagsip nagtanaw krus tong tulumanon. Nakipusab sa uban pa nato nga mga Facebook friends nga silang Romulo Honorides, ingon man ni Pilita Pancho Martir Pase, El Mondiones, Mila Pagatpat, Rene Ripaha, Juliet Pineda Cagas ug uban pa. Good morning ninyong tanan. O tayong oras ng panahon mga kapuso, taka na lang sa kinatibukang puwersa sa DYWL Super Radio GMA at ang ninyo tumusunod katulumanon ang Super Hirit. Kita gyapon maguban-uban mga suking at tiga paminaw. Kawan na to sa to ang Master Control Engineer Don Dombia Carlos Ad at ang transmitter site Franklin Lagos. Igaman sa to ang Program Director Algina Bakita, Station Manager Kit Matos Cortas. Ako na lang inyong kapuso Super Fat Anthony Inso, manamilit na kanyang pinagis pangon dalago ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas, dapat totoo.